Ayun. So, hello. Mag-focus ka na. Ayan. So, nag-focus na siya. Ayun. So, magandang hapon. So, may tanong. Ito. Ay, ito pala. Okay lang naman. Mukha lang ako nagdi-discourage kasi wala naman akong magagawa talaga. Kung mag-enroll kayo, i-view nyo yung course. Wala naman akong magagawa eh. Diba? Kung gusto nyo bilhin, bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Pero again, I discourage yung mga complete beginners kasi. Yung mga beginners na nag-start pa lang ng journey nila. Diba? Kasi kailangan doon is, ano na eh, parang medyo seasoned na baga. Alam mo na yung problema ang gusto mong lutasin. Alam mo yun? Tapos kung sa strategy baga, alam mo na yung strategy mo, di ba? Para at least eh, may tatargetin ka na gagawing EA o whatever man, di ba? Ang hirap kasi no na blindly ka lang papasok on something, tapos, di ba? Pero pwede rin naman, if you want to just explore, di ba? Just explore the world of algo trading, G. Pang-sangyup ko yun eh. Di ba? So, okay na yun. Well, of course, yung parang main reason is number one, yung beginners kasi is hindi pa tested yung disiplina mo, Lodi. Di ba? Pagsawaan mo rin naman yung trading in 2 to 3 months. So, 1 year, di ba? Sayang lang, di ba? Alam mo yun. Number 2 is, of course, yung mga terminologies doon, mga concepts doon, is hindi naman na-explain kasi sa inyo masyado. Yung mga basic trading principles, yung mga basic trading concepts, hindi na i-explain yun, di ba? So, baka maligaw, alam mo yun. Baka lang hindi makasunod, eh. Tapos, na-frustrate, masayang, umalis, di ba? Alam mo yun. Sayang. Of course, may mga ganun eh. May mga ganun na doon sa course eh. Kasi mahaba nga, di ba? Medyo maraming info talaga yon. Sobrang daming info nun na kailangan mo ipagsiksikan. So, kapag yun talaga hindi ka nakagawa ng parang study plan, parang ganun. Medyo maano ka talaga eh. Medyo ma-burn out ka talaga doon. So, ayun. Marami din ganun. May mga gumaganon din sa akin. May iba naman, medyo mahaba lang yung ano nila, nilang learning curve. So, pero okay lang din naman, di ba? At least natututo, di ba? Number 3, yung power kasi na to, yung EA development, medyo, ano eh, very powerful for someone na just starting out eh, di ba? Ang problema kasi nito is, syempre, ang mangyayari na doon is, matututo sila gumawa ng mga EAs na ano, dangerous, di ba? Alam mo yun? Sabi nila, pwede pala to, optimize lang natin, pwede na nating ibenta, di ba? Pwede na nating ibenta to kasi tingnan mo, nakapag-backtest akong results, di ba? You know, the moral compass nung ganun is very questionable pa. Moral compass with trading, di ba? Kasi hindi pa nga pulido yung trading principles niya. Hindi pa, ano yung pundasyon baga. Kaya parang sinasabi niya, ito na lang gawin ko kaysa mag-trade ako ng maayos, di ba? Diba? Minsan nangyayari yun. Kaya napapansin nyo, di ba? Napapansin nyo dyan sa paligid na yung mga mentors ko noon na mentors ko noon na nagpo-promote ng mga EAs na walang SL, mga ganon. Yung nag-hedging, yung mga ganon. Yung mga, ano, di ba? Medyo, makikita mo, medyo questionable, di ba? Yung mga trading principles nila sa kanila mismo. Diba? Paano pa yun kung marunong ka na gumawa, di ba? Marunong ka na gumawa ng EA, di ba? It's a very powerful skill na I think before mo dapat siyang matutunan is medyo alam mo na sa sarili mo kung paano kumita talaga sa, sa Forex para hindi ka malihis ng daan. Baga, alam mo yun. Nakita ko ng ilang beses yun eh. Nakita ko ng ilang beses yun dun sa course na ito pala, pwede pala akong gumawa ng gantong EA tapos ang dami nitong IB nito, ang daming IB nitong lalabas nito, ang daming commissions. Pag ito, sinalpa ko kay ang daming nagaganon, di ba? Versus doon sa mga, ang problema nila lang is psychology, ganon. Or yung wala silang oras mag-backtest, wala silang oras mag-trade, pero nasa, ano na nila yung trading principles nila, pulido na, alam mo yon. Nagpo-flourish naman yung mga EAs nila, di ba? EA development and quant analysis is not another style of trading talaga. It's a solution doon sa mga problema mo, 'di ba? So, if sa akin lang naman, if you haven't if you haven't acknowledged your problems talaga within yourself, maybe just fix it first before enrolling bago mo ma-explore sa iba, 'di ba? And that goes for any discipline naman, 'di ba? So, fix the things within you muna, alam mo 'yun? Tapos kung wala talaga, then you seek help. Pero at least doon, alam mo na yung ano, di ba? Alam mo na yung susolusyonan mo. Like,
ito nga, sa EA development, tsaka quant analysis, alam mo na yung mga hahanapin mo, di ba? Mas mapapaaha ka dyan instead na, alam mo yun. Pero kung gusto nyo mag-enroll, bahala kayo sa buhay nyo, di ba? Alam mo yun. Okay lang yun. Iga-guide ko kayo. Iga-guide naman kayo ng group, di ba? Iga-guide naman kayo ng ano. Pero, of course, there's hanggang doon lang naman yun eh. Di ba? Nasa iyo pa rin yun eh. Di ba? So, ayun.